Oh, sabi dito ni Sir Bad, Kaufman, balak kausapin si Marcos dito para kupkupin si Duterte kung mabigyan daw ng interim release. Naku, wala na nga kapag-asa, Sir Bad. Diyos ko Lord, Rudy. Wala na yan. Buenas tardes, damas y caballeros. Pagkaraan, upakan. Paulit-ulit upakan si President Bongbong Marcos sa mga media interviews niya, sa mga petitions niya, sa mga recommendations niya sa ICC, at pati na sa legal presentation niya and concluding statement. Pagkaraan inupakan ng katakot-takot si President Bongbong Marcos, ayan, may mga pahayag na si Defense Counsel Nicholas Kaufman. Nagmamakawa ba kay Marcos? Na willing siya pumunta rito. Oh. Para kausapin si President Bongbong Marcos o sino man official dito. Kasama na si Undersecretary Claire Castro para kumbinsihin si Presidente na bigyan ng kalinga or kupkupin itong si former President Duterte in case mabigyan ito ng interim release. Kasi kasama dyan sa pre-trial hearing ay yung issue ng interim release. Kasi every 90 days ata or 3 months, kahit na deny na yung interim release petition nila, pero pwede i-review kung may nagbago. Kumbaga kung may sakit na, totoong may sakit na talaga, kasi nahulihan na sila na pinepeke yung medical condition ni Duterte. Kaya dininay yung interim release nila. At hindi rin ata sila nakakuha ng viable na lugar kung saan hindi tatakas si Duterte. Walang ibang bansa nag-offer na matinong bansa. Siguro meron sa Africa o kung saan-saan lang dyan na wala naman, hindi naman kumpiyansa ang ICC na kung tinapon si Duterte doon sa lugar na iyon, hindi to tatakas. Kaya ngayon, ang bagong hirit nila, dito na lang sa Pilipinas. Dito na lang. Ito pag-amin na rin nila nito, na hindi na talaga makakalabas si Duterte. Kumbaga, alam na rin ni Kaufman na talo siya. Talo siya sa pre-trial hearing at talagang i-affirm ng ICC na meron basehan to proceed with the trial. Kaya siguro naghahanap siya ng paraan na kung mamamatay naman sa kulungan si Duterte, tulad ng sinabi ni Duterte, at hindi na talaga siya makalabas dahil bobo at stupido yung lawyer niya, foreigner lawyer, at least dito na siya sa Pilipinas. Dito na siya mag-goodbye earth sa Pilipinas. Kaya itong bagong gimmick nila Kaufman ngayon. O paano yung mga banat mo kay President Bongbong Marcos? Ngayon nagmamakaawa ka na. Gusto mo pa umuwi dito. Ang maganda dyan kay Kaufman, gawin yung ginawa ni Duterte sa isa sa mga suspected criminal sa Davao. Pinasakay sa helicopter pagkatapos tinapon sa dagat. So, itinulak palabas hanggang nahulog siya sa helicopter at namatay. So, kaagad naman inupakan ni Claire Castro itong si Kaufman. Sabi niya, wala naman, hindi ka naman namin mapigilan na bumisita dito or mag-travel dito para as a tourist. Makatikim ka pa ng balot at ng Adidas. Na libre ni Claire Castro. Pero walang chance. Walang chance na
na pag-usapan pa natin kasi na yung issue ng interim release dahil na-decide na yan ng ICC. Wala na talaga, attorney. So panoorin natin Sir Bad. itong reaction ni Claire Castro diyan sa panibagong hirit nila Kaufman. Lilibre niya ng Sa kanyang nene. brushed aside the invitation of Duterte Defense Lead Counsel Nicolas Kaufman to discuss his client's interim release. Palace spokesperson Claire Castro also urged Kaufman to take his allegations of drug war deaths in this administration to court. Mobile journalist Julie Baisa with the story. Why does Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman keep on name-dropping President Marcos in these arguments? This was the palace's reaction to the defense lawyer's latest statements in his presentation of merits. Yesterday, Kaufman made reference to drug-related killings data under the Marcos administration. Kaufman asked ICC prosecutors if Marcos will also be investigated for this. Palace press officer Claire Castro's reaction to this: Kaufman should file the proper cases before Philippine courts if he believes violations were committed in the present administration's drug war. Pag-amin ba yun? Na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Una-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Exactly. Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito, nakakatawa. Pero kung Okay, tingnan nyo na nga yung katangahan ni Kaufman, no? Paulit-ulit sa mga past pleadings niya, sinasabi niya walang jurisdiction ng ICC kasi inalis na tayo sa ICC ni Duterte. Ngayon, may mga EJ case daw nangyari from 2022, 23, 24, 25, 26 during the Marcos administration. Gusto niya paimbestigahan at kasuhan rin si President Marcos sa ICC. Pero sino ba nag-alis sa ang Pilipinas sa ICC? Ha? Sino ba ang gumawa ng very selfish move? Kasi kailangan natin yung ICC, ha, to protect us from present and future abusive or past abusive leaders. Pero kliyente niya nagpaalis sa atin sa ICC. Ngayon nagtataka siya. Bakit wala namang complaint na i-file kay President Bongbong Marcos? Nagtataka siya, walang ginagawa yung ICC. 2019 pa tayo. Inalis ng kliyente niya sa ICC. Di ba katangahan yan? Katangahan yan. Kung humahabol ang ICC sa kliyente niya, walang jurisdiction ng ICC. Pero ngayon, gusto niya habulin rin ng ICC si President Bongbong Marcos. Suddenly, sinasabi niya may jurisdiction. Ano ba talaga, kuya? Napakabobo mo. Parang sinasabi mo na ba na meron talaga jurisdiction ng ICC? No wonder natatalo ka. Pero sige, tuloy natin itong panibagong interim release hirit ni Kaufman. may basihan. Kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Castro, however, clarified that she has no plans to formally invite Kaufman to the Philippines, but will welcome him should he choose to visit. And just on Thursday, Kaufman expressed willingness to travel to Manila to discuss the interim release of Duterte with the Marcos administration. In response, Castro said that discussion is off the table, but she would be more than happy to treat Kaufman as a tourist. First of all, I'm not inviting him. If ever, everybody is welcome to see the beauty of our country. Palawan, Lahat ng Canes. turista, pati pamilya, kasama yan. And if he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, IUD, Adidas. Adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-usapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido,
Yun. Manila Zoo, lahat yan. Manila Zoo. Castro was also asked about the recent statement Taga sa made by Manila Vice Zoo yan. President Sara Duterte. For the first time in a long while, Castro did not directly criticize the VP. In an event in Davao, Sara reflected on her decision to team up with Marcos instead of running for a local post in her bailiwick of Davao City. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. Castro, however, was on the offensive again when asked about Duterte's claim that the administration was going after groups that support her. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni Okay, dating Pangulong. ibang topic na yan. So, tingnan mo naman ito si Kaufman, no? Kung saan natalo na siya. Natalo na siya. Wala siyang maipresenta na ebidensya. Na wala siyang maipresenta na witness. Hindi pa naman stage yan for presentation of witness. Kaming hayop doon sa Manila Zoo. Naman. Pero pwede niya sabihin, according to our witness, ganito, ganito, ganito. Wala nga siya nasa site. Hindi pareho yung prosecution. Sabi ni witness number 1, ito lang code name niya, ganun, or code letters niya, ganun. Sabi ni witness number 2, number 3, number 100, number 150, number 175, ganun. Ha? So meron code, meron witness. Paano walang witness si Kaufman? Ni minsan, mag-iisang taon na, ni minsan hindi pumunta rito. Ha? Paldo Siguro ka. wala talaga Paldo. siyang tiwala sa mga Pilipino o kaya napakabilib niya sa sarili niya na akala niya kayang-kaya niya bulahin yung mga ICC judges without evidence, without witnesses. Kung makuha niya yung witnesses ng ang dami naman makakatulong dito. I'm sure meron diyan mga kasangkot sa EJK ng mga police colonels, majors, and generals, kahit yung mga kahit mga retired na, yung iba dyan willing pa rin siguro. Tulungan itong si Duterte. Pero wala kasi hindi lang man nag-effort. Hindi naman nag-effort si Kaufman pumunta rito. Ngayon pa lang, dahil nakikita na niya na mahaba-haba panahon at baka mamamatay na si Duterte dahil sa kapalpakan niya. Mamamatay na sa kulungan sa Daig. Ngayon pa lang, nag-express siya ng interest to visit the Philippines. Katangahan na yan, ngayon lang. Pero buti na lang, blessing in disguise ito sa atin. Mas favorable itong kondisyon sa mga biktima at sa taong bayan. Itong katangahan ni Kaufman na ito. So yan po ang latest. Kasi abangan rin natin po ang desisyon ng ICC. Kasi sa issue, under review na naman yung issue ng interim release. Sabay sa dalawa imomonitor natin yung anong kinalabasan ng discussion nila sa panibagong diskusyon sa interim release and also yung affirmation of charges. Okay? So hanggang dyan lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank Salamat, you very much Sir Bad. for joining me in this Thank vlog. you, thank you. Happy Sunday to all and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Ano po, tragis si Kaufman. Ako, kakausapin pa ang Marcos administration. Nako po, Diyos ko Lord. Huwag ka nang umasa pagkatapos ng pinaggagawa mo, Diyos ko Lord. Guys, naka-live po si Attorney Claire. Maganda yung topic niya. Live siya ngayon. Ang topic niya is